Bawa kwartawa siya lanawa. Bawa kwartawa siya lanawa. Aba Yahawa siya basamayam. Aba Yahawa siya basamayam. Salaka lanawa. Salaka lanawa. Al kataa yanawa. Al kataa yanawa. Watawadalak al dama. Watawadalak al dama. Sasatap at kataa yanawa. Sasatap at kataa yanawa. Kalhalal hawad la aba Yahawa al hayam. Kalhalal hawad la aba Yahawa al hayam. Bahasam masyayak yawasay. Bahasam masyayak yawasay. Bahasam raw kakadas. Bahasam raw kakadas. Yaman! Yaman! Okay, balik tayo sa Book of Jasher. Sinakaraang Sabat na pinasok natin ang topic ng pista ng mga patay o pista ng mga demonyo. Okay, ngayon, nandito na tayo sa chapter 74. Dalawang chapter talaga natin, 74 and 75. Pero maiksi lang doon dalawa na to. Okay, dito na tayo, basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 74, verse 1 to 23. Sa katapusan ng mga taon ay namatay si Saul na hari sa Edom. At si Baal Kanan na anak ni Akbor ay naghari na kahalili niya. Nang ika-16 na taon ng paghahari ni Moses sa Kas, si Baal Kanan na anak ni Akbor ay naghari sa lupain ng Edom sa lahat ng mga anak ng Edom sa loob ng 38 taon. Sa kanyang mga karawan ay naghimagsik ang Moab laban sa kapangyarihan ng Edom na nasa ilalim ng Edom mula pa noong mga araw na si Hadad na anak ni Bidad na sumakit sa kanila at sa Midian at nagpasakop ang Moab sa Edom. Okay. So, si Saul na hari ng Edom, namatay, pinalitan ni Baal Kanan. Baal Kanan. Ngayon, ang nangyari dito, itong gagawin ng bawat mga bansa talaga, ay gusto nila sakupin para ang mga buhis mapunta sa kanila. Magbuhis sa kanila. Sakupin nila isang bansa para lahat ng buhis nila ay mapunta sa isang bansa na nagsakop sa kanila. So, kahit itong araw, digmaan na talaga. Ganun din. Lalo na ngayon na mga armas, mga missile na. High-tech na ang mga armas. Doon, mga espadahan pa lang kaysa kabayo. Pero makita mo, gira-gira na talaga nung noon pa lang eh. Okay, tuloy tayo. At nang si Baal Kanan na anak ni Akbor ay maghari sa Edom, ang lahat ng mga anak ni Moab ay humiwalay sa Edom. At namatay si Angias na hari ng Dinaba sa Afrika ng mga araw na yaon. At si Asdrubal na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. At sa mga araw na iyon ay namatay si Janias na hari ng mga anak ni Kitim. At inilibing nila siya sa kanyang templo na kanyang itinayo para sa kanyang sarili sa kapatagan ng Kanopia bilang isang tirahan. At si Latinos ay naghari bilang kahalili niya. Sa 22 taon ng paghahari ni Moses sa mga anak ni Kas, si Latinos ay naghari sa mga anak ni Kitim ng 45 taon. 45 taon. 45 years. So, si Latinos. Ngayon, ito naman si, Angias, namatay, at pinapalit yung kanyang anak na si Asdrubal. So, ito yung nangyayari. Talagang, monarchy form of government. Hindi siya democratic o presidential form of government. Sunod-sunod talaga sa mga lahi. Mula sa tatay, anak,
sunod sa anak, sa anak, sa anak. Dynasty talaga, dynasty. Oo. Monarchy ang tawag doon, form of government. Okay, tuloy tayo. At siya rin ay nagtayo para sa kanyang sarili ng isang malaki at makapangyarihang tore. At siya ay nagtayo roon ng isang eleganteng templo para sa kanyang tirahan upang pangasiwaan ng kanyang pamahalaan gaya ng kinaugalian. Sa 3 taon ng kanyang paghahari, ipinahayag niya ang lahat ng kanyang matatalino na gumawa ng maraming barko para sa kanya. At inipon ni Latinos ang lahat niyang hukbo, at sila ay dumating sa mga barko at pumunta doon upang makipaglaban kay Asdrubal na anak ni Agnias na hari ng Afrika. At sila ay dumating sa Afrika at nakipaglaban kay Asdrubal at sa kanyang hukbo. Ayan. Another gira na naman. Bakbak. Bakbakan, yung si Latinos na hari ng Kitim, tirahin naman yung Tinaba, Africa. Hari ni Asdrubal. Ganun talaga bansa to bansa. Para kung masakop nila, yung buwis nila, mapunta sa kanila. Tuloy. At nanaig si Latinos kay Asdrubal. At kinuha ni Latinos mula kay Asdrubal ang aqueduct na dinalan ng kaniyang ama mula sa mga anak ni Kikim. Nang kaniyang kinuhang asawa si Danias na anak ni Yossi. Sa gayoy ibinagsak ni Latinos ang tulay ng aqueduct at sinaktan ang buong hukbo ng Asdrubal ng isang matinding dagok. At ang natitirang malalakas na lalaki ni Asdrubal ay nagpalakas ng kanilang sarili at ang kanilang mga puso ay napuspos ng inggit at sila ay nangarap ng kamatayan at muling nakipagdigma kay Latinos na hari ng Kitim. At ang labanan ay mahigit sa lahat ng lalaki ng Afrika at silang lahat ay nahulog, nagsugatan sa harap ni Latinos at ng kanyang mga tao, at si Asdrubal na hari ay nahulog din sa labanan. So talo si Asdrubal dito, anak ni Agnias. Pati yung aqueduct na tulay na magdala lang ng tubig galing sa Kitim, papuntang Africa. Kasi yung nakaasawa si Agnias ng taga Kitim na maganda, dahil nanghina ang katawa, kasi magkaiba ang tubig ng Kitim at saka tubig ng Africa. At doon nagkasakit yung asawa ni Agnias. Ngayon, nabalik na. Nakuha na ni Latinos at natalo pa ang anak niya si Asdrubal. At dito, mapatay si Asdrubal dito. Okay, tuloy tayo. At ang haring Asdrubal ay may isang napakagandang anak na babae na ang pangalan ay Ospicina. At lahat ng mga lalaki sa Afrika ay binordahan ng kanyang anyo sa kanyang mga suot dahil sa kaniyang dakilang kagandahan at magandang anyo. At nakita ng mga lalaki na mga tauhan ni Latinos si Ospicina na anak ni Asdrubal at pinuri nila siya. At iniutos ni Latinos na dalhin siya sa kanya at kinuha ni Latinos si Ospicina bilang asawa at siya ay bumalik sa kaniyang lupain sa Kitim. At ito ay pagkamatay ni Asdrubal na anak ni Agnias. Nang si Latinos ay bumalik sa kaniyang lupain mula sa labanan, na ang lahat ng mga naninirahan sa Afrika ay tumindig at kinuha si Anibal na anak ni Agnias, ang nakababatang kapatid ni Asdrubal, at ginawa siyang hari sa buong lupain ng Afrika. Okay. So, iba na ang hari ngayon sa Afrika. May bal pa rin. Anibal. Si Anibal. So, si Asdrubal, patay ito Ang anak ng maganda, Grabe no? Sobrang ganda. ay kinuha pa ni Latinos, ginawang asawa. Samantala si Latinos, ang nagpapatay, sa biyanan niya. Naging biyanan. Kung ikaw na
naging asawa, patay sa papa ko eh. Tinalo mo ang bansa namin. Pagkatapos kinuha mo ang asawa dahil maganda ko. Yung kampante kaya yung asawa niyang babae titira ko sa tikim. Samantala ang bansa nila tinalo ni Latinos. Tapos may anak siyang maganda kinuha pero pinatay niya ang tatay. Siyempre sa Bisaya pa mag-uol talaga yung asawa niya, maganda. African niya na, pero maganda. Yun ang gamitin ni Hannibal para ipapatay ang asawa niya. Oo, sabay tayo. Grabe, no? At nang siya ay maghari, siya nagpasya na pumunta sa Kitim upang makipaglaban sa mga anak ni Kitim, upang ipaghiganti si Asdrubal na kaniyang kapatid. At siya ay nagpagawa ng maraming sasakyang dagat. At siya ay pumasok doon kasama ang kanyang buong hukbo. At siya ay naporoon sa Kitim. Sa gayoy nakipaglaban si Hannibal sa mga anak ni Kitim. At ang mga anak ni Kitim ay nahulog na nasugatan sa harap ni Hannibal at ng kanyang hukbo. At ipinaghiganti ni Hannibal ang kanyang kapatid. Ito, magtagumpay na si Hannibal dito. Magtagumpay na, matatalo niya si Latinos na pumatay sa kanyang Kuya, kapatid. Oo. Kuya. Kuya niya at saka sa kanyang lulo. So yan. Tapos, siyempre, kita niya yung naging asawa eh. Nakuha niya, dali niya. Pero matagal ang digmaan ito. Okay, tingnan ko ha. At ipinagpatuloy ni Hannibal ang pakipagdigma sa loob ng 18 taon. Grabe, disyo sa mga anak ni Kitim. At si Hannibal ay tumira sa lupain ng Kitim at nagkampo doon ng mahabang panahon. At sinaktan ni Hannibal ang mga anak ni Kitim na mainam at kanyang pinatay ang kanilang mga dakilang lalaki at mga prinsipe. At sa mga nalabi sa bayan ay pinatay niya ang hindi humigit kumulang 80,000 lalaki. At sa katapusan ng mga araw at mga taon, si Hannibal ay bumalik sa kanyang lupain sa Africa at siya ay nagharing tiwasay bilang kahalili ni Asdrubal na kanyang kapatid. Ayan. 18 years. Sobrang Digmaan. tagal na. At 10 taon nga lang. Ang pinanganak, naging binata na, Naging 18 binata years na. old na. Oo. Pero at least nagtagumpay si Hannibal. Natalo niya si Latinos. 18 years bakbakan. Eh doon talaga siya mismo tumira dahil gumawa siya ng kampo doon eh. Para tutukan niya itong kasi biro man kapatid niya pinatay, lolo niya pinatay. Tapos yung kita niya, kinuha asawa. So, ganun katindi yung digmaan noon. Pati ngayon, mga digmaan ang kaiba lang ngayon, mga high-tech na mga gamit. Paliparan. Wasak na. Ang gamit dito ngayon, ang mga armas may AI. May sariling decision making ang armas. Yung missile, lahat. Hindi na pwedeng diktahan mo na i-remote mo. Ganon. Sila na mismo. Oo. Ganon katindi yung AI. Parang may kaluluwa yung AI. May sariling decision making. Hindi mo na siya pwedeng, ang robot niya, normal na robot, i-remote ko yun eh. Demon spirit yata yan. Naman yan is demon spirit. Pero ito, wala na. May sariling decision making ang AI. Siya na ang mag-desisyon. Kung mag-desisyon siyang kalabanin ka, na amo niya, ikaw lang amo ka. Alam mo, ang duda ko dyan, yung AI, all in Indian. All in Indian. Mag-desisyon sa sarili eh. May nagkila kong lindo, umiyak ng babae. Si Elon Musk aalis na sa planet Earth. Darating na ang 3i Atlas na may laman ng mga foreign Indian, mga demons. Magkaroon na ng invention, Earth invention. So hindi ito pala katatakutan ang Third World War. Itong war ng mga Indian, mga foreign Indian. Sasakupin tayo dito sa ating continent.
na inside sa ice wall. Kasi taga-labas ng ice wall yan sila eh. Pero planet Earth pa rin. Okay, tuloy tayo. Ang ikalawang aklat ni Jasher, Kabanata 75, verse 1 to 22. Nang panahon yaon, sa 80 taon ng paglusong ng mga Israelita sa Ehipto, ay lumabas sa Ehipto ang mga matapang na lalaki na may 30,000 na naglalakad mula sa mga anak ni Israel, na lahat sa lipi ni Joseph sa mga anak ni Ephraim, na anak ni Joseph, sapagkat sinabi nilang natapos na ang panahon na itinakda ni Yahweh sa mga anak ni Israel noong unang panahon na kaniyang sinabi kay Abraham. At ang mga lalaking ito ay nagbigkis sa kanilang sarili at inilagay ang bawat isa ng kanyang tabak sa kanyang tagiliran, at bawat tao ang kanyang baluti sa kanya, at sila'y nagtiwala sa kanilang lakas, at sila'y nagsilabas na magkakasama mula sa Ehipto na may makapangyarihang kamay. Ito, tribe of Ephraim to. Ilan sila lahat? 30,000, 30,000. Malalakas. Kaya lang, mayabang. Sa sarili sila nagtiwala, hindi na sila nagtiwala sa Yahweh. Nagtiwala sa kanilang sariling lakas eh. Tapos, ang sabi pa nila, wala, tapos na daw yung covenant ni Yahweh sa mga ninuno nila. Tinakda, wala, tapos na. Tapos na daw. Dapat tuloy. Ngunit hindi sila nagdala ng panustos sa daan, kundi pilak at ginto, ni tinapay man lamang para sa araw na iyon ang kanilang dinala sa kanilang mga kamay, sapagkat inisip nilang kunin ang kanilang panustos para sa kabayaran mula sa mga Palisteo, at kung hindi, ay kukunin nila iyon sa pamamagitan ng puwersa. At ang mga lalaking ito ay napakalakas at magigiting na lalaki. Ang isang tao ay maaaring talunin ang 1,000, at sa 2 tao ay maaaring talunin ang 10,000. Kaya't sila ay nagtiwala sa kanilang lakas at nagsama-samang gaya nila, at kanilang itinuon ang kanilang landas patungo sa lupain ng Gad. At sila'y lumusong at nasumpungan ang mga pastor ng Gad na nagpapakain ng mga baka at mga tupa ng mga anak ni Gad. Itong 30,000 na mga tribe of Ephraim, matitindi ito eh. Sa isang tao lang, katumbas na 1,000. Tapos sa 2 tao, 10,000 ang katumbas. Kasi nagtiwala sa sarili, kinalimutan na si Yahweh. Tapos, pupunta sila dito sa mga anak ni God, pangungutong ang ginawa nila. Kukunin din sa pwersa eh, pangungutong yan eh. So, hindi na maganda itong ginawa. Okay, tuloy tayo. At sinabi nila sa mga pastor, bigyan ninyo kami ng ilan sa mga tupa at mga baka bilang bayad, upang kami ay makakain, sapagkat kami ay nagugutom, sapagkat hindi kami nakakain ng tinapay sa araw na ito. At sinabi ng mga pastor, sila ba'y aming mga tupa o mga baka na aming ibibigay sa inyo na kabayaran? Ito'y hindi sa amin, tagapangalaga lamang kami. Kaya't ang mga anak ni Ephraim ay nagsilapit upang kunin sila ang mga tupa at mga baka sa pamamagitan ng puwersa. At ang mga pastor sa Gat ay sumigaw sila, at ang kanilang daing ay narinig sa malayo, kahit ang lahat ng mga anak ni Gat ay naglabasan. Biro mo, salbahe itong tribe of Ephraim eh. Nangungutong, nangunguha, porkit malakas sila, magaling sa aksyon. Pero kinalimutan na si Yahweh, ang sarili na nila ang tinataas.
Tingnan natin anong mapala ito. Yung mga Hebrew Israelite, tribe of Ephraim. Tuloy tayo. At nang makita ng mga anak ni Gad ang kasamaan ng mga anak ni Ephraim, sila'y nagsibalik at pinisan ang mga lalaki ng Gad. At siya'y nagsuot ng bawat isa sa kanyang sandata at nagsilabas. Sinalaban sa mga anak ni Ephraim sa pakikipagbaka. At sila'y nakipaglaban sa kanila sa labis o sa libis ng Gad. At ang pagbabaka ay lumala at sila'y nangatalo sa isa't isa ng napakarami. Marami ang napatay sa mga anak ni Gad sa araw na yaon. At nang ikalawang araw ay nagsugo ang mga anak ni Gad sa lahat ng mga bayan ng mga Palisteo upang sila'y magsiparoon upang tumulong sa kanila nang nagsasabi. Okay. Unang araw ng hikmaan, ang dami talagang napatay sa mga anak ni Gad. Kasi magagaling yung anak ni Ephraim, yung mga Ephraim eh. Magagaling yun. Ngayon, sa pangalawang araw, manghihina na yan. Wala lang kinain eh. Kasi hindi nagbaon ng pagkain eh. Umaasa lang sila sa pangungutong. At doon sila, hindi nga nakakuha eh. Ay lumalaban yung putungan nila eh. Okay, tingnan natin ang mangyari. Sumumpa kayo sa amin at tutulungan ninyo kami upang ating saktan ng mga anak ni Ephraim na nagsisilabas mula sa Ehipto upang kunin ang aming mga hayop at makipaglaban sa amin ng walang kadahilanan. Ngayon, ang mga anak ni Ephraim ay nanghina sa gutom at uhaw, sapagkat hindi sila kumain ng tinapay sa loob ng 3 araw. 40,000 lalaki ang lumabas sa mga bayan ng mga Palisteo upang tumulong sa mga lalaki ng Gad. At ang mga lalaking ito ay nakipagdigma sa mga anak ni Ephraim at ibinigay ni Yahweh ang mga anak ni Ephraim sa mga kamay ng mga Palisteo. Ayan. Ito ang Yahweh. Kasi hindi ba, kung kayo tulungan. Kasi nagtiwala kay sarili niyo, kinalimutan niya ako. Ibigay ko kayo sa mga kaaway. Nanghina na sila, 3 araw nang walang kain. Kahit anong galing mo sa aksyon, paggutom ka na. Pero sa unang araw na ligmaan, dami napatay ang mga taga-Gad. Dami, napatay nila. Kasi malakas pa yung mga Ephraim eh. Pangalawang araw, yun na. Dumating. Ilan yung dumating na sumakloro? 1,000. Ha? 40,000. 40,000. Oo. 40,000, 40,000. 40,000. Grabe na, 40,000. 30,000 lang sila. Oo. Lamang na 10,000. Gutom pa sila. At kanilang sinakta ng lahat ng mga anak ni Ephraim. Lahat na nagsialis mula sa Ehipto ay walang nalabi, kundi 10 lalaki lamang ang nakatakas sa pagdigma. Sapagkat niloob ni Yahweh na matalo ang mga anak ni Ephraim, sapagkat sila ay sumuway sa salita ni Yahweh at nagyayabang sa kanilang lakas mula sa pag-alis nila sa Ehipto. At kanilang sinabi, natapos na ang panahon na itinakda ni Yahweh noong unang panahon sa Israel. At sa mga anak ng Palisteo rin ay nabuwal ang marami, halos 20,000 lalaki, at dinala sila ng kanilang mga kapatid at inilibing sa kanilang mga bayan. Yan na. Nabawasan din ng 10 20,000. katao na lang ang natira kay Ephraim. Bravo. Nakatakas. Bumalik sa 40,000. 30,000. 30,000. 10 10 na lang natira. Tumakbo, pabalik sa Egypt. lalaki na lang. Kasi, mayabang kasi. Ubus para talaga, no? 10 na lang natira. Pero, Hebrew Israelite yan, ha? Pag mayabang, hindi nakatatulungan ni Yahweh. Dali sila. Ngayon, nagyabang sa sarili, porque nakita, magaling sila. Tapos wala na, tapos na yung covenant ni Yahweh sa Israel. Wala na. Pagmaas. Nagyabang na sila, no?
Napastangan yun eh. Tuloy tayo. 10 lang nakauwi. At ang mga pinatay sa mga anak ni Ephraim ay nanatiling pinababayaan sa lambak ng Gad sa loob ng maraming araw at taon, at walang naglibing sa kanila. At ang lambak ay napuno ng mga buto ng mga tao. At ang 10 mga anak ni Ephraim na nakatakas sa pagbabaka ay bumalik sa Ehipto, at isinaysay nila ang lahat ng sa mga anak ni Israel, ang lahat ng nangyari sa kanila. At ang kanilang amang si Ephraim ay nagluksa sa kanila sa loob ng maraming araw, at ang kanyang mga kapatid ay dumating upang alipin siya. At siya ay lumapit sa kanyang asawa at nanganak ng isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Berea, sapagkat siya ay sawi sa kanyang buhay. Pala si Berea. Berea pala, sawi. Sawi sa buhay pala. Berea, sawi. Kasi, yung lahi niya eh, mayabang. Sawi pala yan. Nagtiwala sa sarili. Berea, sawi pala yan. Sawi pala yung Berea. Tinawag Yung pangalan ni Hoy, Berea. Pag nakakita ng pangalang Berea, Sawi pala talaga yan. Pagkakanin ko ngayon. Ang gano'n na pala. Yabang kasi kayo. Kala nyo tapos ng covenant ni Yahweh sa atin mga Hebrew Israelite. Tapos ang gagaling nyo sa aksyon. Sa magaling kayo sa espadahan, martial art, magaling kayo. Nagyabang na kayo. Sarili na ninyong tinataas. O ano ngayon? 10 na lang ang tira out of 30,000. Grabe. 29,000. At saka hindi nyo magandang ginawa na doon sa gat. Nangunguha ng ano eh. Pangungutong ng mga hayop yun eh. Mga baka at Sa daan lang kukunin ang kakainin nila. Grabe. Kita mo yan ha. Hindi tulungan liyawa kay Hebrew Israelite ka. Pag gumawa ka ng kasalanan, pabayaan ka. Si Moses nga, muntik patayin si Yahweh eh. Dahil hindi niya tinuli yung anak niyang panganay, si Gersom. Yung pa namang unang apo ko, si Richard Gersom. Tinutuli yun. Tinawag ni Moses na Gersom panganay ng anak kasi lagalag siya. Yan, tinangugali rin yung apo ko, lagalag din. Sabi niya, kalanan mo Gersom, lagalag. Lagalag din yung Berea pala, bigo. Sawi. Ito naman, sawi. Si Berea. Berea. Sawi. Sawi. So yan ang nangyari. Saya pa, pakyas. Dito nagtapos. So Si yan Berea, ang sawi. nangyari. Hindi nagtagumpay. Kahit Hebrew Israelite ka, pag kalimutan mo si Yahweh, ang sarili mo ng kapangyarihan ang tinataas mo. Kasi sa tingin mo sarili, magaling ka, walang magaling, si Yahweh lang ang magaling. Kung may talento niyang ibigay sa atin, halimbawa sa tingin sa atin sarili, magaling, irespeto pa rin natin si Abba Yahweh. Kasi pinagkaloob lang niya sa atin yun. Pero hindi natin ipagmayabang. Wala tayong karapatan magyabang sa talentong ibinigay niya sa atin. Hindi nga pinagyabang ni Joseph ang talentong binigay niya. Anong talento? Yung mukha niyang super guwapo. Si Moses naman, matibay siya sa laman. Hindi niya sinipingan ang ginawang asawa niya na taga-Ham, lahi ni Ham, yung asawa ni Sino. Hindi niya sinipingan. Matibay siya. Pero papatayin siya ni Hawa dahil sa hindi niya pagpatuli sa kanyang anak na panganay. Mahalaga talaga tuli. Oo. That's why na ang nangyari, mabuti lang ang kasawa niya si Pora. Tinuli agad si Gersom. Ayan, nailigtas ni Moses. Hindi kasi patayin ni Hawa. Manuli si Pura. Kasi si Moses kasi nakinig sa biyanan niya na huwag na tuliin. Pero pangalawa anak ni Moses, si Eliezer, tinuli. Pero yung panganay niyang anak, hindi tinuli kasi nakinig siya sa biyanan niya. Si Reuel. Tagas ng bato, no? May bato magtutuli. So, papatayin talaga ni Yahweh. Pero mo, lingkod niya, ginamit siya makapangyarihan, pero pwede niyang baguhin ang plano. Ikaw, pasaway ka ha.
may covenant na tuli, pero hindi mo tinuling anak mo. Kasi kayong mga supot yan, magpatuloy na kayo. Oh, Mario Kada, patuloy na. Tama na. Pastor Richard, kaya naman lagi. Ayabon. Sa mga putyong. Sige, tayo magpatuloy naman. Yahawa, namin alahayang salamat sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng encouragement, paalala sa mga bagay na aming gagawin, na may katagumpayan ay nagmumula lamang sa iyo. Kilala namin ang lahat ng bagay na iyong pinagkatiwala sa amin. Ito yung mga bagay na iyong pinagkatiwala. Personal na ito'y tulong mo sa amin habang kami nabubuhay. Yahawa, muli po aming kinikilala ng lahat ng ito ay nanggaling sa iyo. Ino-honor ka namin bilang may likha ng aming buhay. Salamat sa iyong paglingap. Purihin ka sa iyong kabutihan sa lahat ng iyong mga plano at layunin. Patuloy mong gawin matagumpay ang bawat isa sa amin sa patuloy na paninindigan upang ipahayag, ipakilala ka sa lahat ng mga nagkalat na rinnan sa apat na sulok ng lupa. O aming Yahawa, batid mo ang mga plano ng mga anghel, lalo na yung mga hinayaan mong makalaya kasama ng mga demons, upang ang buong sanglibutan ay patuloy na subukin hanggang sa panahon ng iyong pagbabalik. Aba Yahawa, ikaw lang ang may kapangyarihan gawin ang mga bagay ayon sa iyong itinakda at pangyarihin ang mga bagay na maaaring mangyari o hindi ayon sa mga plano mo sa aming lupain. Sambahin ka sa araw nito hanggang sa iyong pagbabalik. Iwalhatiin ka sa pangalang banal ni Masayag Yahushua. Yaman.